Dear sa lahat ng anti-Duterte. Alam niyo ba na marami nagsasabi na tayo mga Pinoy tao ay mga mangmang at ignorante pagdating sa pagpili ng kandidato tuwing paparating ang halalan? Agree ako doon. Pero noon yun. Nung panahon na wala pang choice sa mga tao kundi manood sa telebisyon at makinig lamang sa radyo. At hindi nila naiisip na ang pinapanood at pinapakinggan pala nila ang nagmimistulang virus sa mga utak nila para maging silang ignorante at mangmang. Dahil daw ang mga nakikita at naririnig nila ay manipula lamang ng media para paniwalain ng taong bayan sa magandang binabalita nila. At kung sino lang ang mga pinupuri sa mga telebisyon at pinupuring pangalan sa radyo, yun lang ang mga taong iboboto nila. Yan ang dahilan kung bakit ang mga Pinoy daw ay nagiging ignorante at mangmang. Ngayon, sa tulong ng internet at social media, mas napapalawak pa ang kaalaman ng isang tao. Lahat na ata ng gusto mong malaman nandito. I-Google o i-YouTube mo lang, malalaman mo na lahat ng bagay na gusto mong malaman. Di ko naman nilalahat-lahat ng network, pero dito mo makikita kung gaano kabias ang isang network sa binabalita nila. Kaya salamat sa internet, social media, at sa mga taong naglalantad ng katotohanan. Kayo ang nagmulat ng aming mata sa katotohanan. Di ko naman nilalahat-lahat ng kandidato, pero karamihan ng mga naupo sa pwesto ay panay pangako lang. Iisa ang sinasabi nila, pagbabago. Kung wala kayong planong baguhin ang bulok na sistema ng gobyerno natin, magiging kathang-isip lamang ang salitang pagbabago. Ayaw itong baguhin ng karamihan dahil sa pamamagitan ng sistemang ito, makakanakaw sila ng makakanakaw sa kaban ng bayan. Aminin man ho natin o hindi, pero ito ang masakit na katotohanan. Ngayon tingnan mo ang kandidatong sinusuportahan mo. Ano nga ba ang nagawa at gagawin niya? Tandaan na kahit kailan walang pagbabago kung ang plano lang gawin ng kandidato mo ay ipagpatuloy ang pangkasalukuyang estado ng ating bayan. Panggagago ho ang tawag dun. Ngayon kung mangmang at ignorante ka pa rin, ganitong klaseng kandidato pa rin ang susuportahan mo. Ang kandidatong may planong baguhin ang bulok na sistema ng gobyerno natin lamang ang may kakayahang gawing realidad ang salitang pagbabago. Kaya tanungin mo ang sarili mo, may ganito bang plano ang kandidato mo? At sa tingin ko, isa yun sa dahilan kung bakit tumakbo ang kandidatong sinusuportahan ko. Dahil wala ni isa sa mga tatakbo noon sa pagkapangulo ang may planong ayusin ang sistema ng gobyerno natin na naging sanhi ng patong-patong na problema ng bayan natin. At yung mga nagsasabi na against human rights daw ang death penalty? Sa tingin ko, common sense lang ang dapat pairalin sa issue na to. Ang isang taong kumitil ng buhay ng inosenteng taong walang kalaban-laban ay nararapat lamang maparusahan ng kamatayan. So kamatayan din pala dapat ang hatol sa mga nagpapa-abort ng mga inosenteng sanggol na sinang-ayunan ng Amnesty International. Kung ang death penalty pumapatay ng kriminal at ang abortion pumapatay ng sanggol, ano hong pinagkaiba nun? Di ba mas karumal-dumal ang pumatay ka ng sanggol kaysa pumatay ka ng kriminal? Kaya bago nyo ho kontrahin si Duterte sa mga plano niya, ayusin nyo ho muna ang mga decision making nyo. Kaya dumarami ang krimen sa bansa dahil masyadong binibaby ng human rights factor nyo ang mga kawatan sa Pinas. May sakit din ho ba kayo sa kamangmangan o sadyang tinatakpan lang ng milyong-milyong salapi ang inyong mga mata para magbulag-bulagan sa kung anong nararapat nating ipaglaban? Tandaan na isa ang pera sa mga sanhi ng pagiging bulag at tipi ng mga taong kayang manipulahin ang batas sa kanilang mga kamay. At kami mga solid Duterte supporters, ang mga klase ng mga taong immune sa kamangmangan at pagiging ignorante dahil nabakunahan na kami ng vaccine ni Duterte. At di ko sinabing magagawa mag-isa ni Idol ang mga plano niya sa kanyang panunungkulan sakaling mang siya ay mahalal sa pagkapangulo. Kailangan niya ang kooperasyon ng bawat isa sa atin. Kaya walang imposible kung lahat tayong magkakaisa at magtutulungan na maisalbang muli ang bayan natin. Kailangan lang natin ng pinuno na magsisilbing parang ikalawa nating ama. Nakarapat dapat sundin at galangin at kaya tayong disiplinahin. So malamang nakaharap sa salamin ang nagsabing Duterte supporters are delusional and lazy. Kung naririnig mo to boss, gets mo naman siguro yun no? Pero wag kang mag-alala boss, naiintindihan kita na may nakatakip na pera sa iyong bibig at mata na nagiging sanhi ng pagiging mong tanga. Kaya naiintindihan ko kayo kung bakit anti-Duterte kayo. Dahil malubha pa ang mga sakit nyo sa kamangmangan at pagiging ignorante nyo. Naway sa pamamagitan ng mga salitang binigay sa akin ng aking ama, maliwanagan at malunasan ng mga kamangmangan nyo. Peace.